Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang katabi natin ng pagyuko. Good afternoon po sa atin. At tayo nagpapasalamat muli sa Diyos para sa panibagong buwan na ibinigay niya sa atin. Unang Biyernes sa buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Palakpakan natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Nandito sa atin ang image ng Our Lady of Fatima. Alam naman natin na isa sa mga pagpapakita ng mahal na ina sa Fatima, sa Portugal, ay ang kanyang paalala ng pagdarasal ng Santo Rosario. Ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Oktubre. Pag sinabi nating Rosario, naku, naalala ko yan. Lahat ba kayo nagdadasal ng Rosario? Kayo ba ay naniniwala pa sa Rosario? Amen? Naku, wag niyong kalilimutang magdasal ng Rosario. Pero naniniwala ako ngayong pandemya, marami na namang natutong magdasal ng Rosario. Marami nagsasabi sa akin, Father, ngayong pandemya, sa wakas, nagdadasal na kaming pamilya ng Rosario. Yung mister ko, nakakasama ko ng mag-Rosario. Yung mga anak ko, sumasabay ng mag-Rosario. Ang kapangyarihan ng Rosario. Sabi nung isang matanda sa akin, alam mo, Father, makapangyarihan ng Rosario. Sabi ko, talaga po, Lola? Oo. Araw-araw nagdadasal ako. Pag may hinihingi ako, nakukuha ko. Basta nagdadasal ako ng Rosario. Sa gabi, sabi niya, pag hindi ako makatulog, nagro-Rosario ako. Sabi niya, yun nga lang, Father, nahihiya ako kay Mama Mary. Kasi yung Rosario ko sa gabi laging hanggang third mystery lang. Hanggang ikatlong misteryo lang. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi pagdating ng third mystery, epekto na. Hail Mary, full of... Pagdating ng third mystery, nakakatulog na ako. Effective. Sabi ko, Lola, ginawa mong sleeping pills ang rosary beads. Ginawa mong pampatulog lang. Pero tandaan natin, ang rosaryo ay walang iba, kundi ang pagdarasal natin, pagninilay natin sa hiwaga ng buhay ng Poong Jesus Nazareno. Kaya kapag tayo ay nagro-rosaryo, kagaya ng isang mabuting ina na nagtuturo sa kanyang anak na magdasal, kapag tayo ay nagro-rosaryo, hawak-hawak ni Maria ang ating mga kamay. At itinuturo niya, ipinapaalala niya sa atin ang buhay ng kanyang anak. Ang ibig sabihin ng rosaryo sa Latin, rosarium, ang ibig sabihin, hardin ng mga rosas. Kaya kapag tayo ay nagdadasal ng rosaryo, yung bawat beads, parang rosas na inaalay natin kay Maria na siyang binibigay sa kanyang anak na si Jesus. Speaking of rosas, meron pang isang pinagdiriwang tayo ngayon, kaya kami nakaputi. Ang kapistahan ng isang batang santa, Santa Teresita ng Sanggol na Jesus. Saint Therese of the Child Jesus. Siya yung magandang santa na may mga hawak na rosas at krus. Ang tawag sa kanya, the little flower. Siya po ay batang-bata na namatay, 24 years old. Namatay sa tuberculosis. Siya po ay nasa kumbento, monasteryo ng mga Carmel. Pero magtataka kayo, mongha siya, nasa loob lamang ng monasteryo. Pero siya ay tinawag na patron ng mga misyonero. Patron ng mga misyonero. Di ba, pag sinabing misyonero, umaalis, umiikot-ikot, lumalabas. Nagpupunta sa kung saan-saan. Paano naging patron ng mga misyonero si Santa Teresita? Meron siyang isang magandang sinabi. Sabi ni Santa Teresita, ang halaga ng buhay
ay hindi masusukat sa lugar na iyong kinalalagyan, kundi nasa paraan ng pamumuhay sa kung saan ka man nilalagay. Hindi mo kinakailangan mapunta muna sa taas bago ka matutong maglingkod sa mga nasa baba. Hindi mo kinakailangang mauna sa iba bago ka maging maligaya. Hindi mo kinakailangan ang pinakamataas, ang pinakaunahan na pwesto bago ka tawaging mahalaga, matagumpay, at mabuting tao. Huwag mong piliin ang mabuting lugar bago ka gumawa ng mabuti. Piliin mong maging mabuti kahit saang lugar ka mang ilagay. Kaya nga napakaganda ng paalala ng ating ebanghelyo ngayon. Ano ang sabi ng Panginoon? Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Itong mga lugar na ito ay mga lugar na kung saan gumawa ng kababalaghan ng Panginoon. Ngunit, hindi sila nagbago. Marami nang ginawang kababalaghan at turo ang Panginoon doon, ngunit hindi sila nagbago. Ganun pa rin ang kanilang pamumuhay. Parang tayo, magpabalik-balik man tayo sa loob ng simbahan na ito. Gumastos ka man ng gumastos. Makapasok ka man, maupo sa pinakaharapan. Ngunit kung hindi tayo magsisikap magbago, kawawa tayo. Kaya sana, mapakinggan din natin ang sinasabi ni Jesus sa atin. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin upang maging mabuti at gumawa ng mabuti. Ano ang sinasabi ni Santa Teresita? Meron siyang itinuturo, the little way. Yung mga ordinaryong kabutihang nagagawa mo, yung mga simpleng kabutihang na ibibigay mo, huwag mong mamaliitin yan. Yung Bethsaida, yung Corazin, akala nila siguro, mas kawawa ang Tiro at Sidon dahil sila ay pinarusahan ng Diyos sa pagiging makasalanan nila. Kawawa tayo kapag ang tingin mo sa sarili mo ay mas magaling sa iba, ay mas mataas sa iba. Si Jesus mismo ang nagsabi, ang nagpapakataas ay ibababa, ibabagsak pa. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig natin ang isang panalangin ng isang bayang nagsisisi. Humihingi ng tawad. Tinatanggap niya ang kanyang pagkakasala. Alam niyo, hindi madali yon. Hindi lang tapang ang kailangan para matanggap mo ang pagkakamali mo. Kailangan mo ng kapakumbabaan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Kailan mo huling inamin sa asawa mo na ikaw naman talaga ang mali? Kailan mo huling kinausap ang magulang mo at sinabi mong, ako po ang may kasalanan? Kailan mo huling hinarap ang kapwa mo para sabihin, pasensya ka na, ako ang mali? Mahirap yun. Kasi ang pinakamadaling gawin ngayon, ang maghanap ka, ang magturo ka ng mga taong mali, ng mga taong may kasalanan. Kawawa ka. Kaya sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, mga kapatid, October 1, buwan ng Santo Rosario. Kasama ni Maria, huwag nating kalilimutan na lahat tayo, araw-araw, binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi para manghamak ng iba. Hindi para ibagsak ang iba. At hindi para pagtawanan ang iba. Araw-araw, huwag mong ikakahiya
ang anumang kabutihang kaya mong gawin, ang anumang kabutihang kaya mong ibigay. Dahil sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi kung sino ang nagbigay ng malaki o gumawa ng marami. Hahatulan tayo ng Diyos kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Amen.